Ang pagdodonate ng dugo ay isang kapuri-puring gawain, pero kailangan pag-aralan muna ng isang tao ang kanyang mga tungkulin bilang blood donor bago magbigay ng kanyang dugo. Narito ang report ni Michael Matias. Isa sa pinakamahalagang magagawa na ata natin ay magduktungan ang isang buhay. Ang pagbibigay ng dugo ang ilan lang sa mga ito. Ano-ano nga ba ang dapat tandaan bago makapagbigay ng dugo sa kapwa? Unang tanong ay maaari ba makapag-donate ang mga may tattoo? Ito ay maaari basta't dumaan ito sa aseptical procedure o malinis na paraan, ngunit isang taon pagkatapos itong isagawa. Gayun din sa mga nagpa-body piercing, acupuncture, at iba pang prosesong dumaan sa karayom. Ang lahat ng donor ay kinakailangan ding dumaan sa masusing proseso bago makapagbigay. Ang dugong binigay ay dadaan sa 5 test sa infectious disease, HIV, syphilis, hepatitis B at C. Kailangan din ng isang donor ng malakas na pangangatawan, makapagpahinga ng mabuti at nakakain bago isagawa ang proseso. Sinisiguro din ng mga nagsasagawa nito na ligtas ang pagdadaanan ng donor at maaaring makapagbigay ulit ng dugo matapos sa 3 buwan. At karaniwang tumatagal ang proseso ng 25 minuto. Ang isang giver ay maaari ding masuspende, depende ito sa kaso. Chickenpox, dengue, measles ang ilang halimbawa. Sa mga kasong ganito, ang pangalan ng nais mag-donate ay mapupunta sa suspended donors na mas kilala bilang deferral registry. Pinapaalala din na ang mga taong nagpabunot ay hindi maaaring magbigay ng dugo hanggang lumipas ang 1 taon. Sa mga may high blood pressure, maaari pa din makapag-donate basta't ito ay under control at pasado sa guidelines. Karaniwang kailangan blood type sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Ang pagbibigay ng dugo sa nagpapatunay lang ng ating mapagmatulungin na katangian. Para sa Telebisyon ng Bayan, Michael Matias.